umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan mga kababayan. Dito muna sa nakita po nating mga balita. Alam niyo mga kababayan, anyway, o nga pala wag po natin munang kalimutan mga kababayan na suportahan po natin ito pong ating mga senators mga kababayan na pwede po nating iboto at suportahan sa darating na Mayo 12 na andyan po si Tito Sen, si Benhur Abalos mga kababayan, Erwin Tulfo, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Mark Gamboa, Modelos of Manila mga kababayan, Abby Binay, Senator Tolentino, Mampia Cayetano, Bong Revilla, Lito Lapid at saka po Kiko Pangilinan. So sana suportahan po natin ito pong ating mga senador na napili mga kababayan na pwedeng maging katuwang ng gobyerno ni PBBM in the future. Ano po? So ngayon, ito mga kababayan, pag-usapan po natin ng mabuti itong kumakalat ngayon na picture na litrato galing po mga kababayan sa drone. Ano po? Na kung saan, yan po mga kababayan ay mismong dun sa anti-impeachment na isog rally na nagaganap po sa Cebu ng mga Duterte mga kababayan na kung saan nilangaw po. Ito po yung isang patunay na yung rally po nila mga kababayan ay nilangaw. Kung titingnan nyo mabuti, ito sa tunay na kuha ng drone mga kababayan, makikita nyo na halos walang gaanong tao, yung mga silya hindi pa napupuno. Kahit dito mga kababayan, kahit dito makikita nyo na yung silya sa unahan halos hindi pa po napupuno. Pero dito, kung mapapansin nyo mga kababayan, pag pinagbasdan nyo po ito, mukhang maraming tao kasi nga madilim mga kababayan. Pero kapag tinignan nyo po yan sa bandang likuran, sa bandang likuran mga kababayan, maliwanag po na walang gaanong tao. Mga kababayan, ibig sabihin, walang gaanong pumunta dun po sa kanilang rally. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So sabi dito, kuha ngayong gabi ng drone shot ang maisog rally ng mga DDS supporter para labanan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama si Vic Rodriguez, Rodante Marcoleta at iba pa mga kababayan. So kung makikita nyo, ayan po walang gaanong tao mga kababayan. Napakaliwanag, ito po ay galing kay Bagong Pilipinas TV. Ayan walang gaanong tao pero doon sa isa mga kababayan, bagamat madilim, kung titingnan nyo, mukhang maraming ang tao. Pero dito sa unahan mga kababayan, ayan yung isang patunay na hindi pa po napupuno yung kanilang mga silya. Ano po? So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic natin. Kung titingnan yung mabuti, eto pong si Duterte, kanina nagsalita doon po sa kanilang anti-impeachment, maisog rally mga kababayan. At ang ginigiit po niya dito, itinatanim niya sa isipan ng kanya mga taga-suporta mga kababayan na umatin po dun sa rally na eto daw. Sabi niya, eto daw po yung sabi ni PBBM, pangakong walang laman. Look, sabi dito, at the Cebu People's Indignation Rally in Mandawi City, Cebu, former President Rodrigo Roa Duterte went off a President Marcos campaign. Promise of bringing down the price of to 20 pesos mga kababayan. Ibig sabihin, ang sinasabi po ni Duterte dito, ito daw, yung pangako daw po ni PBBM nung kampanya 2022 presidential election, na pabababain daw ng 20 pesos yung bigas, pangako daw pong walang laman. Bakit daw mga kababayan? Ito yung sabi niya, naka-quote-in-quote. Sabi dito, ang sabi niya magiging 20 pesos daw ang kilo ng bigas. Pangakong walang laman. Ngayon, wala na at ni solusyon, wala tayong nakikita, parang walang pag-asa. Yan po yung sabi mga kababayan ni dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo mga kababayan yung po kasing sinabi ni PBBM, hindi po yun pangako. Pangarap po yun na posible sanang mangyari kung nakikipagtulungan lang yung mga kasamahan ni PBBM sa kanya katulad ng Vice Presidente. Ang problema nga mga kababayan, hindi po kasi nakikipagtulungan ang Vice Presidente sa gustong mangyari ni PBBM. Kaya nga kung titingnan yung mabuti, mga kababayan, ang gobyerno natin ngayon, mahirap yung pag-usad. Bakit? Kasi saglip na yung Vice Presidente, tinutulungan ng Presidente, ano pong ginagawa niya? Sinisira niya ang Presidente. Sinisiraan nila, kasama yung tatay niya. Hindi ba naiintindihan ni dating Pangulong Duterte na magkaiba po yung pangarap sa pangako? Eto nga yung pinakamasakit mga kababayan na mangyayari ngayon. Dahil etong sinasabi ni Duterte, gagamitin natin yung mismong vlogger niya para soplakin.
etong si Digong, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, eto po kasing isang vlogger niya, alam ko, kilala nyo to. Kasi malimit tong makasama, mga kababayan, ng mga DD-shit. Malimit tong makasama, mga kababayan, ni Nakibuloy, ni na Duterte, at dati po nating kaibigan ito. Ngayon, kaibigan pa rin naman. Yung tingin ko sa kanila, mga kababayan. Pero nga, sabi ko sa inyo, gagamitin natin dito sa argument ni Duterte, yung argument ng vlogger niya ngayon. Eto, i-play po natin. Kinikredit natin to kay pambansang loyalista. Yan po yung pangalan niya noon pero pinaltan niya ngayon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mga ka-PL, napakarami nang nakisawsaw sa isyong 20 pesos kada kilo ng bigas. Nakakapit ko na ho. Papatulan ko lang to mga to. Ang masama pa rito, pinalalamas. Duterte, napipiko na sa iyo ha. Papatulan ka na ng vlogger mo. Ay, Digong, eto, pakinggan mo mabuti. Nakakapikong ka na kasi papatulan ka daw ng vlogger mo. Eto, ipagpatuloy pa natin. Pa nila na di umano, pinangako daw ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging 20 pesos na lamang ang kada kilo ng bigas. Pinangako daw ng Pangulo. Teka, mukhang mali yata pagkakarinig nyo. Sa pagkakaalam ko, pinangarap ng Pangulo. Hindi pinangako. Magkaiba po ang pinangarap sa pinangako. Oy, Digong, sabi ng vlogger mo, mali daw ang pagkakaintindi mo, mali ang pagkakadinig mo. Kasi magkaiba daw yung pinangarap sa pinangako. Totoo naman nga, mga kababayan, kasi nga ang sabi ni PBBM, ang pangarap niya, mapababa ng 20 pesos ang bigas. Yung pangarap kasi pwede magkatotoo yun kung makikipagtulungan lang yung mga kasamahan ni PBBM, especially ang Vice Presidente. Ano po ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba? Ito yung sabi ni Duterte. Ang sabi niya, magiging 20 pesos daw ang kilo ng bigas. Pangakong walang laman. Yan daw yung sabi, pangako daw. Di ba fake news? Fake news yan, mga kababayan. Magkaiba ang pangako sa pangarap. At kahit kailan, yung pangarap, never magiging pangako, mga kababayan. At yung pangako naman, never magiging pangarap. Tandaan po natin yan. Kaya nga kung titingnan nyo, yung sinasabi niya dito, kilo ng bigas, pangakong walang laman. Ngayon wala na at ni solusyon, wala tayong nakikita, parang walang pag-asa. Pati pala si dating Pangulong Duterte nagpe-fake news, dapat ipatawag ka sa TRICOM. Kasi fake news po kayo, Mr. Former President. Alam nyo, sa totoo lang po, yung mga vlogger nyo, hindi na nga umaattend sa sa patawag ng TRICOM, kayo gumagawa pa kayo ng fake news, dinadagdagan nyo pa yung paglagana po ng fake news dito sa ating bansa. Mismong vlogger nyo na nga nagsasabi, magkaiba yung pangarap sa pangako. Eto, ipagpatuloy pa natin yung sinasabi ng vlogger ni Digong. Ngayon, para klaro tayong lahat, mga bugok na kritiko ng Pangulo. Eto, may video. Mismong si Pangulo ang may sabi. Grand launching ng kadiwa ng Pasko na ngayon ay kadiwa ng Pangulo na. Ipapanood ko po sa inyo para manariwa dyan sa mga katiting nyo. Sabi ko sa inyo, wag nyo akong hahamunin kasi pagka ganito, hindi pwedeng magsasalita tayo nang wala tayong pinagbabasihan. Kasi mas mahalaga pa rin ang may backup na resibo. Eto, mismong vlogger ni Digong tong ginagamit ko para soplahin. Etong sinasabi ni dating Pangulong Duterte, mismong vlogger niya, yung pinagsasalita natin para matauhan yung sinusuportahan niya. Kasi tingnan nyo mga kababayan etong taong ito, sabi ko sa inyo, malimit nyo tong nakikita sa mga video. Yung iba dito siguro kilala nyo siya. Mga kababayan, ang pangalan niya dati pambansang loyalista, pero ngayon pinalitan na niya kasi nga hindi na siya sumusuporta kay PBBM. And then, napakalaking tulong ng video niya ngayon kasi ito yung gagamitin natin para soplahin itong si Digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Na kokote. Okay? Mga kapit, para malam na niyang mga katiting nyo na kokote. Meron pa isa dyan. Kongresista pa naman. Bugok din. O eto, panoorin mo. Panoorin mo daw to, Digong, para magkalaman daw ang kokote mo. At saka yung mga kongresista na bumibirada sa ating presidente, eto, panoorin nyo daw para magkalaman daw yung kokote nyo. Magandang umaga po mga tiga Mandaluyong,
isang karangalan ang ipakalala ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pakinggan nyo ito mabuti ha. Sana hindi tayo makapiright ng music, ano? Lakas kasi ng music mga kababayan, pero sana wag tayo makapiright. Sabi dito, malapit na katapusan niyan, Jake, wag mo na patulan. Hindi po pwede. Kasi dating presidente po ang nagsasalita. Hindi po natin pwedeng i-ignore po ito kasi marami ang naniniwala pa rin dito na mga hindi ko naman nilalahat pero yung iba bugok yung pag-iisip na pinaniniwalaan ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo naman, yung iba mga kababayan natin na hindi po updated sa mga ganitong klase ng balita, madali po silang malinlang ng mga katulad po nito. So ngayon, ang maganda po dito, nagagamit natin yung video ng kanyang mismong mga vlogger para soplahin mismo si dating Pangulong Duterte. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuti naman ako ay natutuan at nakabalik ako ng Mandaluyong dahil mula nung kampanya at saka nung halalan ay hindi ko pa kayo napasalamatan sa inyong napakainit na pagsuporta sa binigay sa amin ni Inday Sara sa nakaraang halalan. Kaya ngayon pagkakataon ko na magpasalamat sa inyong lahat, sa mga opisyal na tumulong sa atin at kayo po na talagang hindi nyo po kami pinabayaan. Maraming salamat po. Ngayon po, ito ay ang aming ginagawa, ito yung kadiwa ng Pasko. Dahil ito ay aking ginawa bilang Secretary of Agriculture. Kaya naman ako nag-Secretary of Agriculture para magawa ko itong mga bagay-bagay na ito, gawing national, yung mga magagandang project. Kung yung mga siguro masyadong bata, hindi ninyo naalala yung naunang lumabas na kadiwa. Ganito rin, ang kadiwa ay nagdadala lamang ng mas mura na bilihin para sa taong bayan. Paano nagiging mas mura? Nagiging mas mura dahil ang pamahalaan, unang-una, sana mapakinggan to ni Digong mga kababayan ni Duterte. Ano po kasi para matauhan siya. Biruin mo may mga nagpunta rin kahit papaano dun sa kanyang rally, kahit sabihin nating nilangaw. Pero yung mga tao kasi doon paniwalang paniwala sa mga binibitawang salita ni dating Pangulong Duterte. Yung sinasabi niyang pangakong walang laman, ibig sabihin pinanindigan niya talaga na pangako. Alam nyo, nakakaawa itong si dating Pangulong Duterte. Bakit mga kababayan? Kasi yung mga nag-feed sa kanya ng mga information about po dito, siguro walang alam. At hindi alam yung sinasabi ng presidente. Makapagkalat lang talaga ng fake news mga kababayan para sirain ang ating gobyerno. At hindi nyo rin kami masisising mga vlogger kung bakit nagsasalita kami ngayon. Bakit mga kababayan? Kasi matinding panira po ito sa gobyerno at hindi po ito basta-basta. Bakit? Kasi dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas yung gumagawa ng fake news ngayon. Ano po, ipagpatuloy pa natin to. Pagbibili ng bigas, kinukuha sa NFA, kinukuha sa buffer stock, doon lang hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya't yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang, pangarap na mag 20 pesos. Pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Ano, pangako ba o pangarap? Ano ba talaga? Dating Pangulong Duterte, ano ba talaga, pangako ba o pangarap yung sinabi ni PBBM? Napakaliwanag naman yung sinabi dito mismo ay pangarap. Magkaiba po, Mr. Former President, yung pangarap sa pangako. Kaya po kayo napi-fake news, hindi po kayo nagre-research Kaya dati, puro sablay po yung pag-aakusa nyo po sa mga kalaban nyo sa politika. Kasi alam nyo mga kababayan, nung panahon kasi na presidente etong si Digong, di ba malimit siyang mabutasan ng mga kalaban niya sa politika? Bakit mga kababayan? Kasi yung ibang mga accusation niya, mga heresy. Ibig sabihin, gawa-gawa lang mga kababayan. Kaya nga malimit siyang mapuna ng mga panahon na yon. Ngayon mga kababayan,
Dito, so sinabi niyang ito, yung nag-feed sa kanya nito, isa ring fake news na gustong ipahamak si dating Pangulong Duterte. Kasi kahit yung yung pangako at pangarap, hindi alam yung pagkakaiba. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Aabutin din natin yan. Aabutin din natin yan. Pero marami pa tayong gagawin. Pero ang dami pang nangyayari. At wala naman tayong magawa dahil yung pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi naman nanggaling sa ekonomiya natin. Nanggaling yan sa mga pangyayari sa iba't ibang. Sabi dito ni Argo Host, yung bukbok sa bigas. Fake news ba? May balita pang ganon? Kung meron man, ipasa mo nga sa akin, matalakay din dito at mapag-usapan din dito. Pero sa ngayon, eto muna yung pakinggan mo. Yung pagsopla ng vlogger mismo ni Digong, dito kay Digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ibang lugar na hindi naman natin makontrol. Kaya nga, kami naman bilang inyong pamahalaan, ay sabi namin, kailangan, wala tayong magagawa doon sa presyuhan, tumulong na lang tayo doon sa kakayahan ng pagbili. At yan ang naging, yan ang kaya meron tayong fuel subsidy, kaya tayo meron AX, kaya tayo merong tupad, para makatulong din kahit papano na mabawasan ang ginagastos. Maliwanag. Pangarap, pangarap, pangarap. Hindi sinabi ng Pangulo na pangako, pangako, pangako. Anak ng tutsa kayo. Gamitin nyo ang tukotin nyo. Magkaiba ang pangarap sa pangako. Maliwanag? Ano yung sabi ng vlogger ni Digong? Ano yung sabi ng vlogger ni Digong? Gamitin mo ang kukote mo. Ay, dating Pangulong Duterte, gamitin mo daw ang kukote mo, sabi ng vlogger mo. Magkaiba daw yung pangako sa pangarap. Ay vlogger mo na yung nagsasabi sa'yo mismo, hindi tayo Vlogger niya mismo ang sumoplak sa kanya. Vlogger mismo ni Duterte. Kaya nga dapat gamitin daw. Gamitin daw ni Duterte yung utak niya, yung kukote niya. Ano yung pagkakasabi dito? Wait lang. Ulitin natin ng konti. Pangako, pangako. Anak ng tutsa kayo. Gamitin nyo ang tukote nyo. Magkaiba ang pangarap sa pangako. Maliwanag? Kaya yung fake news mga kababayan ni dating Pangulong Duterte, wag nyo sakyan yan. Kasi kapag pinaniwalaan nyo yan, mapapatulad lang kayo kay dating Pangulong Duterte na mapapahiya din. Kasi mismong vlogger na mga kababayan ni Digong, yung sumusopla sa kanya, gamitin daw yung kukote. Magkaiba daw yung pangako sa pangarap. Totoo naman nga. Kasi kahit kailan, sabi ko nga kanina, hindi magiging pangako yung pangarap. At hindi magiging pangarap yung pangako. Tandaan po natin yan mga kababayan. Eto kasi si dating Pangulong Duterte, masyado atang sanay sa pag-iimbento at paggawa ng kwento at ka-fake newsan mga kababayan para lang makasira at masira etong si PBBM. Pero hindi niya naiintindihan yung mga pinagsasasabi niya dito. Siguro sa bagay mga kababayan, kapag may talab ka pa ng mahirap kasing i-control yung isip mo kung ano na lang yung sinabi sa iyo or ipinid sa iyo ng mga taong nakapaligid sa iyo, yun lang yung paniniwalaan mo. So yan, maliwanag mga kababayan yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, fake news po yan. Kasi kahit kailan hindi po nangako si PBBM at magkaiba po yung pangako sa pangarap at ang mismong nagsabi po niyan, yung vlogger po mismo ni Digong.